At syempre nga no, ngayong hapon dito sa News 5 Digital, makakasama natin yung nagpasikat ng Maybe This Time Dance Challenge na yan. Narito nga no, si Ralph Zyrel. Hi Hello po. Ralph, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan. Syempre unang-una sa lahat no, anong reaction mo nung nakita mo, napanood mo na talagang viral na at nagtitrending yung pinauso mong Maybe This Time Dance Challenge? Ano po, masaya po ako nun kasi hindi ko po ine-expect na mag-viral po yung video at ganun po yung kakalabasan niya po na talagang puputok po talaga sa social media lalo na po sa TikTok. Oo. Wait, balikan natin, no? Ano yung idea at bakit mo naisip yung ganong step? Kasi sobrang simple lang ng step. Para ka nga lang nag-exercise di ba? Paano mo naisip yung ganong concept at saka bakit yung few lines mula dun sa Maybe This Time ni Sarah Geronimo yung naisip mong kanta? Ano po, out of boredom lang po kasi naghahintay po ako sa training namin that time and matagal pa po siyang mag-start so naisipan ko po na gawa ng sayaw yung maybe this time gamit po ng ganon-ganon. Kaya ayun po, sinayaw ko po siya tapos ayun, pinost na tapos biglang nag-trending po. Wait, bakit naisip mo yung kantang Maybe This Time na version ni Sarah Geronimo? Kasi yung version na yung ginamit dun sa movie nila ni Coco Martin a few years ago. Tapos bigla nga yung pinag-usapan, biglang nag-trending. Tapos ikaw, bakit naisip mo yung Maybe This Time? Kasi po, ano po, that time din po talagang na-stuck na po yung kantang Maybe This Time sa utak ko po. Talagang na LSS po ako nun kasi kada scroll ko din po sa TikTok, mga Maybe This Time na kanta po yung lumalabas. Kaya ayun po, naisipin ko na gumawa ng sayaw gamit yung kanta na yun. Wow. Pero ano ka, fan ka ni Sarah G o fan ka ng any local artist o local singers natin? Fan po ako ng any local singer po. Wow. O ito naman, anong story behind dun sa steps, dun sa choreography? Kasi sabi mo nga, yung ginawa mo lang siya out of boredom habang naghihintay ka dyan sa school mo. Anong kwento dun sa steps? Bakit may mga pag ganun-ganun? Parang simpleng ganun. Yung step na po yun, nakuha ko po yun sa TikToker na taga-ibang bansa po na tinatawag nila na Baby Chino po. Yun po yung sayaw, yun po yung dance step na kinuha ko po sa kanya tapos nilagay ko po sa kantang Maybe This Time. Kaya ayun po, sakto rin sa beat. Kaya siguro ayun. Ano na lang pakiramdam mo na parang hindi lang dyan sa buong school mo, parang internet, instant celebrity at instant artista ka dyan sa school mo sa no, sa Zamboanga. Kamusta yung reaction ng mga classmate mo, ng schoolmates mo, ng mga taga dyan sa inyo? Feeling ko naman po, proud po sila sa akin. Lalo na po pag may nagpapapicture po sa akin ng mga teacher or nanay po. Talagang natutuwa po kami. And parang hindi namin naisip na pupunta pala ako sa gantong point po. Kasi parang out of nowhere lang talaga yung popularity ng video po. Sinabi mo nga, ginagamit mo lang yung phone ng classmate mo, tapos nakikipost ka, tama, dun sa account niya sa TikTok. Opo, nagigipost lang po ako kasi yung cellphone ko po ang pangit ng quality ng camera. Naku, ngayon parang ang ganda na ng cellphone mo. Anyway, bukod doon, nakita ko doon sa ini-scroll ko sa TikTok account ng classmate mo, ang dami mo rin namang ginawang mga dance. So, mahilig ka talagang sumayaw? Um, ano po, pangpalipas oras po, parang libangan lang, ganun. Tapos libangan, collab ka sa mga classmate mo, sa mga schoolmate mo. Opo, ganun po. Oo. In a normal day, Ralph Zyrel, anong pinagkakaabalahan mo bukod sa pag-aaral? Anong pinagkakaabalahan ng family mo rin dyan sa Zamboanga? Opo, mga family bonding po. Yung ganun po, yung mga ano namin. Yun yung pinagkakaabalahan niyo. Anong klaseng family bonding? Yung parang kakain lang po sa labas, yung maglalakad lang po, pupunta ng mall. Ganun lang po. Anong gusto mong ipagpatuloy na career in the near future? Ano po, bala ko pong mag-UMS po pagdating ng grade 11 and then siguro po mag-ano po ako, mag-cream po or maglolo po. Wow, taray. Gustong-gusto maglo. Ano gusto mong prilo na kukunin na kurso? Um, Hindi ko pa po alam,
wala pa po ako doon sa ano na yun, sa vision na yun po. Pero if ever ba may mag-offer sa'yo na maging artista o kaya sumayaw o maging internet star, anong masasabi mo? Ano po, siguro I will take the chance po or the opportunity kasi it is once in a lifetime lang naman po, di ba? So, I would gladly po to take the opportunity. O ito naman, anong masasabi mo sa mga nung mga tagahanga mo sa social media na talaga ang dami nagko-comment sa account mo at saka dun sa account ng classmate mo na talaga namang puring-puri at talaga namang no, natutuwa sa pauso mo na maybe this time dance challenge. Ano po, nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta po sa akin sa TikTok ko, ganyan, at sa mga classmate ko rin po na todo suporta at sa mga teachers ko po. And sa director po ng school namin, tsaka sa ano na rin po, sa family ko po, na todo support po sa akin. Nako, syempre hindi ko palalagpasin yung pagkakataon na no, kahit magkalayo tayo at dito lang tayo sa online nagkwekwentuhan, pwede bang turuan mo ko ng ng ilang steps doon sa viral maybe this time challenge mo? Okay lang ba 'yon? Sige po. Go. Anong unang gagawin? Ganyan po, yung ganyan po. Okay? And then po yung ganyan. Okay? Tapos po ganyan kabilaan. Kabilaan, Tapos yung sa turo sa bunganga, turo sa bunganga, sa kilay po, kilay, and then bagsak. bagsak. Ganon. Opo, ganun. Okay. O may count ba yan? O sige, simulan mo. Sige po. Okay. One, two, 5, 6, 7, 8. three. Okay. Bagsak, tapos muscle, muscle, Muscle. muscle. Okay. O isa pa, lalapatan ko ng music ha. Ulit. 5, 6, 7, 8. Lang. Opo. Okay. O sige. Nako, maraming salamat, Ralph Cyril, sa Opo. iyong Yun din po. oras at sa panahon na makakwentuhan ka namin dito sa News 5 Digital at talagang looking forward kami sa mga gagawin mo pang viral dance videos. Maraming salamat, Ralph. Thank you po.